kakampi mo sa pagmumuni-muni Kaagapay sa araw na matamlay. at katuwang kontrabuwang. Ito ang The Talk Hang Show. Let's talk. Let's hang! The Talk Hang Show. Yun. Yung Katok Hang. Yung May naka-off ata. Ayun, nakamute pala ako, sorry. Akalain mo yun, ako yung nagtitimpla dito, hindi ko pa napansin yung mic ko nakamute. Okay lang yun, Trix. First day. First day. First day lang, Ang hirap first pala day. ng ginagawa ni ka-TH Mac, no? Oo. Ina-expect ko, mas madadalihan ka eh. Dahil ikaw yung pinakabata eh. But anyway, magandang tanghali sa inyo lahat. Sorry. Ulitin natin yung intro natin, Huwag na. Ulitin mo pa eh. To my channel. Ayun. Ayan, magandang tanghali sa inyo lahat, Yeah. mga ka-TH. And another episode na naman ng The Talk Hang Show. And as you can see, wala nga si ka-TH Mac, di ba? Ka-TH Kin. Jarber na may wala na. Umalis lang. Umalis lang. Umalis Oo, lang. show lang, Panandalian. show lang. Oo. Wala. Wala na. Grabe naman. Di ba, balik siya? Babalik. Pero matatagalan, mga ka-TH, mga taga-subaybay natin para kay Mr. Navares. Ayan, medyo matatagalan ng pagbabalik niya dahil siya ay nagbabaybay ngayon sa kasalukuyan nagbabaybay sa lugar ng Australia. Land down under. Mismo. Australia. So, ka-TH Kin, kasama na naman pala natin yung the luckiest guy. Oh, si ka-TH MRE. Talaga naman. Oh, napakapit sa silya yung technician eh. Patay! Gusto ko talaga pag dumarating sa MRE. Alam mo, MRE, nung mga panahon na nandito ka, tapos nasa bahay ako nun. Isipin mo, nanonood lang ako sa inyo, pero nagpapanik ako. Hindi alam kung ano nangyari talaga eh. Mismo. Lagi. Wala yung mic. Hindi nawawala yung mic. Pero Yung sounds ba? yung audio nagka-crash. Ayan, gusto nga pala bigyan ng matinding shoutout nga pala ang ating mga taga-subaybay, si Rex Meliora, si Kuya Carlo. Ayan, Kuya Carlo. Ay, hindi naka-feed yung live natin, no? No. Tech passes, sorry. Tsaka si Ate Mercy. Ayun. Oh. Buong pamilya ko yan. Oh, yung 3 views na yan, sa bahay lang namin lahat yan. Ay, bago tayo tumuloy, asa shoutout na rin lang tayo. Shoutout na rin natin yung ating mga taga-pakinig dyan, no? Yes. Sa Oh, iba. shoutout. Yan sa Lumang Palengke, Bagong Palengke at Palengke Pag-asa. At syempre, yung mga ating mga tsuper na nasa kalsada ngayon, mga jeepney driver, bus driver, tricycle driver, at ang ating mga magigiting, matatapang na mga auxiliary forces Auxiliary force. No. ng mga kanya-kanyang barangay. Magandang hapon sa inyong lahat. Gusto ko yung energy talaga. Oo, Nakakuha mo na talaga yung Auxiliary energy. forces! Auxiliary force. Yeah. Ina-expect ko lang na someday if ma-aresto ako sa barangay, makilala man sana ako. Bago ako damputin. Boss! Pero, ayan, may comment tayo si Rex Meliora. Sabi niya, pulis si Mac. Hindi, ibang Mac tong kasama natin ngayon, Sir Rex Meliora. Ayan, sa mga tagapakinigan, gusto nga pala bigyan nga pala ng shoutout din tong si kasama ko sa grupong The Comedy Crew, si Kuya Rex Meliora. Follow them on their Spotify channel, yung ang pangalan na Huwag nyo na i-follow. Hindi kasi alam ni Trix. Men at Woke kayo. So, another day, another episode, mga ka-TH. So, ano ang ine-expect nating pag-uusapan ngayon? Well, base naman to sa napanood ko kagabi, napanood namin. Napanood ko kasi movie na Inside Out 2. Okay. So, ang dami nagsasabi na pambatang movie siya, pero for me, personal opinion ko, yung Inside Out 2, hindi na siya pambata lang. Pwede na rin siya for adult. Kasi yung storyline na napapanood natin, napanood ko dun is, meron ng involvement si anxiety, may involvement na si embarrassment. Mga character sila, pero yun yung mga emosyon na nararamdaman ng mga adult na ngayon. Na pwede mag-trigger. Ayun, ang lesson kasi ng movie is, don't let anxiety overcome you. Mm. Diba? Kasi- Ano yun eh, parang
nung may last episode, yung may tinuro si Ka-TH Mac kung paano ma-overcome yung anxiety Yung sabi niya, count 4 seconds and then 3 seconds in, 3 seconds out. 3 seconds in, 3 seconds out. Sabi niya. Tapos, tumbling ka na 5 beses. Pero, totoo yan. Actually kasi, experience-wise, meron akong panic, may panic attack ako. Na-experience ko lagi yan. And, nagda-drive ako nun, nung unang-una na experience ni Ka-TH Mac at ni Ka-TH Jeps Galion. Nasa Skyway kami. Bigla na lang ako, nag-panic attack na ako. Lumapit ka sa sky. Kasi guys, literal, nakikita ko na yung sky, guys. ang nagulat kasi ako, bigla na lang yung sounds ni Jeps kasi, mabit yung EDM. Dug. So may impact pala ang ganun. Oo, kumakabog. So nagbago yung breathing pattern ko. Nagbago. Doon nag-start yung panic attack ko na yung sa kanya doon sa kotse. Lahat kami nagpanic din. Si Kuya Mac, hoy, kumalma ka. Si Jeps, sabi ni Jeps, hoy, nagda-drive ka, wag mo, mamamatay tayo. Ito si Ka-TH Mari, ito magpupulis to Ano ba? Ikaw ba may na-experience ka na ba na kung saan yung may panic? Kasi 'di ba may mga training na rin kayong ginagawa, 'di ba? Meron ka bang yung mga experience na kung saan naka-experience ka ng panic or anxiety o yung yung matinding ka ba? Mga ganun. Matinding ka ba? Sa akin po kasi kinakabahan lang ako sa mga grades ko minsan Yung talaga ako yung panic ko kakaiba. Parang yung pakiramdam na parang, kamusta kayong grades ko doon? Kasi parang iba kasi yung panic kapag meron kang hindi na ipasang project. Sa bagay, Tapos yung estudyante, no? Kasi pag late sa amin, di na tinatanggap. So, iba yung panic ko doon. Doon ako nakakaramdam na. Pero yung sa course ko naman, wala naman. Wala. Tapang to. Sa bagay, yun sa akin naman, yun yung gusto kong sabihin rin ng pulis Alam mo yun yung kinakabahan ako nung sa subject ko Pero yung haging ng bala, kaya-kaya ko yan. Mas gusto ko sagot yun Mamili ka! Yun yung, mamili ka. Anong gusto mong pulis? Anong gusto mong pulis? Hindi kinakabahan na bumagsak sa subject. Pero, takot na takot sa barilan. Diba? Mamili ka. Akin, mas gusto ko na to. Gusto ko to. Maganda ka naman dyan. Maganda yun. Pero sana ganun kadali, mag-criminology. Nung tatanungin ka lang Kasi, kaya mo sumunod ng bala? Opo. Matalino ka, hindi po. Okay na yan. Kasi, Okay na yun. diba? Mga ka-TH kasi, sa totoo lang, hindi naman araw-araw nakipagbarilan yung mga kapulisan natin. Pero, ito ang yun. Nasa nasa frontline sila Mismo. Ibig sabihin, pagka dumating ba yung pagkakataon, magdadalawang isip ka ba? Kasi buhay yung nakataya Tsaka ang pagkakaintindi ko sa pagpupulis, since hindi siya lagi barilan, hindi siya laging ma-action. Paperwork Pero more on logical thinking sila di ba? ba? Di ba? Ano ba yun? Paano, total lang, ang usapan natin is human emotions. May mga, ba kayo? May mga subject ba kayo kung paano magbasa? Psychologically ng mga tao, ganun. Meron po kami tatawag na polygraph. So yun yung parang yun yung po yung pagbabasa ng emosyon, kung nagsisinungaling ba yung tao. Kasi pag sa investigasyon po, tatanungin mo po yung tao Lalo na yung suspect, ano yung nasaan ka ng gantong oras. So malalaman ng investigador o nung yung nag-a-analyze na ay nagsisinungaling to sa pamagitan po ng pagpapawis, yung pagkasalita, yung paghinga. Paano kung Paano pawisin lang talaga yung tao? Paano kung pawisin lang? Paano yun? Pero pong ibang part na kasama, pwede mo pong malaman. Pwede yung pag kinakabahan kayo. Kasi pag kayong nagsisinungaling ng tao, kakabahan at kakabahan yan Diba? Meron yung... Pero ito base sa dakilang tokis. Dakilang tokis. Inaabot niya na! Boss! Hindi, pero ako kasi, dapat sabihin ko sa radyo to. Hindi, okay lang. Sabihin mo na. Hindi, dapat daw honest daw tayo. Honest tayo dapat. Kasi ito na yung first step na to ng pagbabago ko talaga. So, ako kasi, dakilang tokis ako noon. So, yung sinasabi na kinakabahan pag nagsisinungaling,
Parang hindi na. Parang parang hindi. Na yan, parang hindi ka, pag lagi mo na siyang ginagawa, ang hirap na i-identify kung kinakabahan na ba yung tao o ayun, hindi. magandang tanong yun na Tia Maria. Paano pagka halimbawa ba, yung tao sanay na siyang sinungaling? Oo, for example, yung mga Oo. budol. Oo. Yan. Kumbaga, may face na talaga na Sa ganyan po, hindi ko masasagot po yan. Kasi, yung meron pong mas magagaling yung kumbaga na master po nila yung pag-analyze ng tao. Pero sa akin po kasi dinaanan lang po namin yung subject. So Oh. parang hindi po namin na master po ng buong buo kung paano po malalaman. malaman. So Pero- technically ang ano yan, ibang aral na naman Opo, yan. pag-aaral- Pag-aaralan mo pinag-aaralan siya. po. Oo. Hindi siya technically pag sinabing criminology pati yung sangay ng investigation dapat aralin din, hindi. Inaaral po yun. Pero kumbaga yung Hindi po fokusan. pagpapasukin po namin yung pag-analyze po ng polygraph, magde-training na naman po kami ng panibago doon. Pwede na yan kapag graduate mo, pwede mo nang gawin yun ganun. Para maging investigator ka. Another training po yun. Okay, gets. Ganun pala yun, no? Ang komplikado pala ng pagiging no? Ang daming sangay kasi ng pagiging Oo. pulis eh. Well, sa mga tagapakinig natin dito sa programa namin, The Talk Hang Show, but ina-explain namin, pagka sinabi kasing pulis, hindi lang basta pulis, no? Merong pulis na investigator, merong pulis sa autopsy, di ba may ganun? Tama? May ganun na, Mari, di ba? Parang hindi naman yun eh. Bawat pulis parang iba-ibang trabaho din yan, di ba? Hindi naman Iba-iba po. Meron pong investigador, meron pong sa front desk, may mga ganun. Kung ikaw ba, Mari, halimbawa, let's say matutuloy-tuloy ka ng pulis, meron ka bang specific na trabaho sa kapulisan na gusto mong puntahan? Meron po. Ano? Chaplain po. Ano yun? Chaplain talaga? Pastor po ng mga pulis. Ooh. Yun pala eh. Okay naman pala eh. Yun. May ganun pala. Trabaho siya. Considered as Oo, trabaho. kasi Siya po yun po yung tao na nangunguna po sa pag-pray sa mga kapulisan po natin. Yun po yun. Kasi ka-TH Tricks, napanood ko, alam mo yung pelikulang Saving Private Ryan? Oo. Meron din yung ganun, may chaplain na sundalo. So, halimbawa, naghihingalo na, parang yung nagkukumpisal or parang yung mga last prayer, siya yung nakikinig. Tsaka yung movie na yun, The Hacksaw Ridge. Yung kay, ganun may ganun din. May ganun din. Saktong-sakto, hindi takot mahagingin ng bala to si Sir Mari. Marunong ka ba ng tali? Kaya tumanggap ng dasal na ito. Kaya nga. Pero, boss! Kailan mo na-realize na na yun yung gusto mo talaga, yung maging chaplain ng na police? Nung time po na meron pong pinakita po sa akin sa panaginip. Kumbaga, merong po sa akin na para bang paano ko ba magagamit yung pagiging church leader ko pag nasa trabaho na. Kasi meron po mga time na oo, nag-serve ka kay Lord, pero pag pumasok ka sa trabaho, pwede kang mawala dyan eh. Pwede kang maalis sa church, no? Hindi mo naman pagpukusan. Pero gusto ko po kasi, tinanong ko po yun, paano ko mapaglilingkuran ng Diyos kapag nasa serbisyo na po ako. Yun po yung meron pong binigay sa Lord na pwede ka mag-chaplain. Okay. Pagkakataon na yun. Paano kung paano nung pagdating mo may chaplain pa? Meron po, pwede po yun. Ganun. Substitute ka. Na-assign po yun eh. Kunyari, hindi lang naman po sa isang lugar, pwede po isain sa iba't ibang stasyon po. Okay. So, technically, kumbaga, kapag chaplain, tama ba? Chaplain? Chaplain yung term eh. Chaplain. Kapag nag-chaplain ka, pwede ka madestino talaga kahit saan. Kahit saan po. Na walang chaplain. Or kahit meron. Kahit meron po. Parang tutulong, gano'n. Ka-alternate ka. So, alternate. ang term sa chaplain pala ay volunteer. Volunteer po. Volunteer ba yun? Parang ganun po. Pero, part po sila ng PNP. Opo. Oo. Meron na bang chaplain na... Hindi namin pwede basahin yan, Rex. Ano ba to? Loko ka. Bossing! Zoom, patawarin kayo! Gusto mong maging last day na namin to. Hindi, joke lang. Pero I think hindi naman nag-ano yan, di ba? Ang chaplain, hindi siya nag-field work. Nasa church po lang po siya. Hindi siya nag-field Hindi po. operate, di ba? Yung, operate. Tama ba? Field operate? O field... Operation yun Oo. sa Depende eh. Kung Depende kung may po. criminal dun sa loob ng simbahan, di... Pero technically trained na Nata-train. PNP Oo, lang trained siya. sila. Nag-training po yan. Dinaanan niya po lahat ng training. Mm. Kaso nga lang po,
nag-decide po na mag-Joplin, mag-training po siya ulit. Spiritual naman po yun. May nahuling nandudukot doon sa Ito donation yung, box. dito na mapasok yung ano. Huli ka! So, technically, kayo yung ano, police spiritista. O ano? Di ba? Di parang ganun, Parang di ba? ganun na rin yung trabaho niya. Paano kanyari may sinapian na police, kayo yung mag-ano, di ba? Police po, ganun po. Ayos no? Parang kay Ghost Fighter. Ano siya? Pwede yun. Gusto, hindi, actually, ang ganda nun, kunyari, di ba? Mga Ghostbusters. Tinuturuan din ba kayo mag-ray gun? Gusto mo matagal ko na gusto matutunan yun. Oo, pero yun ang ano yun, ang nakakatuwa kapag kagano'n ng trabaho ng pulis, no? Ano trabaho mo? Kami po yung namumulis ng mga espiritu. Anyway, ganun yun. Di ba? Anyway, kung pag-uusapan natin yan sa emosyon ng tao, kapag kaganyan, may mga nadadown na pulis, ano ba mga eksena usually sa pagpupulis ang... Hindi ka, TH, kung ano lang, iano natin. Kasi estudyante pa lang to si MRE. TH Marie. Kasi mahirap naman kung tatanungin natin. Sa bagay. Pulis. Hindi pa siya pulis. Hindi Baka, pa siya. baka may mga pulis na nakikinig sa atin. Oo, na gusto mag-guest. Oo, hindi. Na ano rin na baka hindi naman yan yung nangyayari talaga. So, ka-TH Marie, bilang estudyante na criminology, kasi alos lahat kayo ganun rin ng aim magpulis, di ba? So, syempre yung pressure, kasi hindi to parang regular na course ng college Ito may may mga training, medyo ma-physical kayo no? Physical And po. pagka ganyan ba, may mga nakikita ka bang kasama mo sa school na yung alam mo yun, yung pinanghihinaan ng loob dahil hindi nila kaya physically yung course. No, Parang mismo. ganun. Siyempre, emotion yun. Parang, saan papapasok yun? Teka lang kapag mapanghihinaan ng loob Usually kapag mga ganyan ng mga tipo ng tao na paghinaan ng loob, yun yung mga tipo ng tao na nasira yung spirit ba, kumbaga kung tawagin sa sa mga anime movies, na degrade sila. Opo. So, may gustong sabihin term si TH Kin. But habang hinahanap ni TH Kin yan, tulad ng pinangako nga namin kahapon, ipapakilala na po natin ngayon ang ating bagong kasama sa ating programa, ang bagong segment ng The Talk Hang Show. Segment. Ka-TH Kin, anong pangalan ng ating bagong kasama? Si Eddie Weather. Ayan, makikilala nyo na po ngayon si Eddie Weather, ang ating ang ating weather report, ang taga-ulat ng panahon ngayon. So, ka-TH Eddie Weather, kamusta ka dyan? Pasok! Okay na. Maraming salamat mga ka-TH. Ang ating ulat panahon ngayon ay makulimlim! Eddie Weather po, para sa ating ulat panahon. Back to you mga ka-TH. Grabe si no? Parang ibang lengguwahe yung sinasabi niya no? Hindi Kaya nga magkamacho. Chinese ba yun? At ganun, parang nanonood ng Kung Fu movie. Ako si Makulimlim. Eddie Weather. Makulimlim. Pero Eddie Hindi Weather, umuulan. Eddie Weather, babalikan ka namin bukas kasi Sana nagmamas. ayusin natin yung language mo, Eddie Weather. Parang nakadub Para ka nagdadab Anyway, sabi ni si Ruel Sason nga pala. Ayun, Batiin natin Sir Ruel. nga. Sir Ruel, Hapon. ka-TH Kin, ka-TH Trixie, kung may dakilang tokes, meron din dakilang Bora. Buraot. Buraot. Oo. Okay, oo. Yan, walang emosyon yung mga... walang emosyon. Kapal mukha nyo mga yan Pride. Kapal Ano na nga? mukha. Hanapin ko yung listahan ng emosyon ng buraot mukhang hindi kaya ng Google yun. Pero, Lahat naman naiinis talaga pagka ganun Kasi iba yung kapal ng mukha meron na rin yung dakilang buraot, hindi na siya dakila, professional buraot na katawagin yan Ewan ko kung dapat natin gamitin yung word na dakila dapat di tinadakila yung mga yun. Dapat professional kung tawagin, mga professional buraot. Pero alam mo, nabibilib ako sa mga ganyang klase ng tao. Well, ako dumaan ako diyan. Imposible naman walang dumaan sa atin diyan.
Hindi ganito. Naging Kasi part ng iba buhay yan yung hindi. Oo. Iba yung anong tawag dito? Iba yung buraot ka lang or nang buraot ka lang. Nang buraot ka kasi sabihin natin kasalukuyang Wala ka talaga. Wala ka Oo. talaga eh. Mm. Oo. Kumbaga, hindi nga buraot ang tawag doon eh. Nanghingi ka eh. Parang Oo. ganun. Kasi kasalukuyang wala kang yung hindi mo kaya. Mismo. Oo. Pero kasi pag sinabi mo yung term na buraot, ibig sabihin, ito yung taong namili na... Ikaw talaga, may target talaga. Oo, may target. Ito, nanghihingi lang to talaga. Meron siya, may kapasidad naman, kaya niyang gawan ng paraan. Mismo. Pero kukunin niya talaga sa'yo. Kaya nakakainis eh. Ayan. Pero alam mo, yung mga buraot na yan, MRE, since student ka ngayon, Opo. posibleng walang buraot sa inyo sa school nyo. Marami, di ba? Marami. Student sa estudyante, ikaw ba MRE, buraot ka? may Teka lang. minsan. Di ba yung Buraot ng papel. Buraot ng papel, Oo. pwede. Oo. Hindi, lahat tayo naging ganun. eh. Buraot sa kantin, ganun. Oo. Iba yun. Iba yung pagburaot. Matapang yung mga klase mong maglalabas ng one whole sheet of paper. Oo. Ay, matapang yun. Paglabas ko, ubos na. Hinahamon mo yung mga klase mo. Ako naman, hindi ako, totoo to, professional buraot ako nung high school ako. Kasi, high school ako, hindi ako ganun talaga na, alam mo yun, may pera, ganun. So, minsan, yung baon ko, talagang kapos sa presyo ng bilihin sa kantin. So, ang ginagawa ko, doon ako tatambay sa pintuan ng kantin. Tapos, mag-aabang ako ng mga, alam ko, vulnerable. Hingi ako tig-5. So sabihin na natin maka 100 na maka 100 pesos na ako, doon na ako bibili ng food. Yun yung may purpose na buraot. Pero yung buraot ka lang para Hindi, yun eh, for survival yun eh. for survival. for Pero survival kasi survival na Monday to Friday mo siya ginagawa. Yun mahirap eh. Yan. Hindi kasi alam mo yung halimbawa, hingan ka ng pangkain, mga ganun. Tapos makikita mo, post naman, merong nasa kung saang resto. Mismo, yung mga ganun, mismo. yung Nako. kaya naman pala eh. Ba't kailangan mong hingin? Diba? De, pero yan ang tawag din. Balik kita sa kulungan. Mga ganyan. Ano ba ito? Sticker na? Gamit na gamit pag sa'yo, no, Trix? Kami ni Mac, matanda na kami. Nalilito kami sa maraming buton. Pero tawag dito. Ayan, pero kapag tumanda, pag high school o elementary, tas ganyan yung ugali, okay lang eh, di ba? Parang tolerable pa siya eh. Pero yung pag tumatanda, edad ka na, tas ganun pa rin ugali mo, naku, dun na talaga, Sakit may na problema na sa'yo. May problema na sa'yo. At ayun, kung ipapasok natin siya sa emosyon ng tao, yung ganun, kapal ng mukha, siguro pwede na natin gamitin emosyon yun eh. Yun eh. Kasi kung may nararamdaman ka talaga. Sa emotion, wala na siyang embarrassment. Yun gano'n. Hindi ka na nahihiya eh. Wala nang fear. Tsaka yung empathy, yung hindi mo na kayang ilagay yung sarili mo sa sitwasyon pa ng iba. Mismo. Kasi kung nilalagay mo yung sarili mo sa sitwasyon ng iba, hindi mo gagawin yun. Oo. Diba? Kaya buti pa yung talkies eh. Okay pa yung talk. Yung talkies kasi Okay kahit pa pa paano yung talkies. masasakyan mo eh. Oo. Alam mong naninig sinungaling yung tropa. Tropa yan eh. Kaya mo na. Hindi, tsaka kasi minsan mababasa mo kung bakit siya talkies. Oo. Nababasa naman minsan eh. Pagka halimbawa, nagsisinungaling siya kasi halimbawa may tinatago siya nararamdaman or may bagay siya na na ayaw i-share o nasi-sense mo Ang daming emotion sa taong nagsisinungaling. Oo. Merong emotion na angry, may emotion na sadness, 'di ba? May joy, merong masayang nagsisinungaling, 'di ba? Pero nakikita mo yun. Oo, Every nakikita time mo sa mukha niya. yung, lalo na yung pagka yung kilala mo ng sinungaling. Nakikita mo yun. Nakikita mo. alam ko nakikita mo. Nakikita mo yun. Yung tingin mo sa akin. Kuya Kin, akong bahala bukas. Talaga lang ha. Ayan. Pero MRE sa inyo naman. Biglang pasa kay MRE. Bossing! Hindi, tawag dito kapag sa inyo sa school, alam ko na daanan nyo naman yung usapang emosyon. So, psychology ang subject ng emotions, di ba? Human emotions. So, nadaanan mo na ba siya o kasulukuyang subject mo siya ngayon? Actually po, Ka-TH Tricks, first year pa lang po meron na pong Psychology. introduction to psychology po. Parang ganun po. Anong year mo na nga? Fourth year ka na ngayon, di ba? Fourth year, opo, fourth year po. So, meron pa rin kayo hanggang ngayon? Opo.
Patuloy po yun, meron po yun. Continuous. Kahit sa mga subjects po namin, nagsisingit po yun. Ganun po. So, ano ang para sa iyo para sa magiging pulis o magpupulis o kung ano mang pipiliin mong trabaho mo na regarding sa ganyan. Ano ang importansya ng psychology para sa iyo? Ang subject na 'yun. Para sa akin po kasi, napaka-importante po nun. Yung psychology po kasi 'di ba sa isip po ng tao 'yon kung ano po yung ano po nila. So, malalaman po natin, kunyari, sa pagpupulis, malaking tulong po 'yun kapag nag-iimbestiga ka. Malaking tulong po 'yun sa investigasyon. Lalo na po. Alam mo, Kati-HK, yung movie na, ang tawag dito, yung, ano bang movie? Sino bida? Oh my God, nakalimutan ko yung title. Investigator siya. Marami yan. Oo, si Liam Neeson, Taken. Ano yun? Parang dati siyang espiya. Yung kinidnap yung ano yung... Anak niya na babae. Anak niya na babae. Oo. Kamali. Yun. Dami pwedeng kidnapin. Anak niya pa eh. No? Ayun, tawag dito, kung ganun yung sitwasyon, totoo ba yun na yung ganung klaseng movie na ultimo boses, mabobosesan mo kahit sa phone lang, ganun, yung mga level na investigator, ganun ba? May possible ba na ganun? Pwede po. Kaya pag gagawa kayo ng illegal, dapat baguhin yung boses yun. Hello! Asa akin ang anak mo ngayon? Kaya po Ikaw si Liam Neeson. Hinahanap mo yung boses ko, hindi. Kinidap yung anak ko. Sa circus ba kayo nagtatrabaho? Kaya po meron po ako napanood na K-drama. Yung K-drama po is about forensic and sa investigation po. Meron pong kidnapping scene po doon kung saan yung kidnapper nagpalit po ng boses. Parang yung meron po siyang ginagamit na application na pag tumawag Ay, ka. voice changer. Opo. Parang ngayon, meron kasi lang kasamang investigator na tinatrack nila kung ano yung sino yung buong boses, nasaan. Hindi po nila matrack kasi nga iba yung boses na naririnig nila. Parang ganun sa boss ni Parang ganun. Kino. So, kapag... Pangit naman yung app na yun. Pero kapag ka ganun, ibig sabihin, mahihirapan na ang mahirapan nyo ng investigahan kapag ka ganun. Commonly po. Hindi ko lang po alam sa ngayon kasi may mga nag-i-improve Kasi po di ba may yung mga natin. sumisikat na mga software na minsan nakiklear out na yung mga boses, di ba? Hindi lang yun, pati nga mukha eh. Oo, kati mo ka, yung mga nagtatago, minsan kaya Pati video na mismo ng kumbaga yung deepfakes na tinatawag nila, meron na. yung AI. Oo. AI, ginagamitan na ng AI. Pero Kati H-Tricks kasi ito si Kati H. Mari, ito regular rin natin to sa Zamba Mike. And ano siya, poet. Poet. Isang malaking poet to. Tangkad eh. Alam mo, gusto kong poet nito eh. Ang galing ng poet nito eh. Oo nga eh. Gusto ko yung mga performance ng poet mo ha. Gusto ko yun. Hindi, pero Kati H. Mari, ano yung mga emotions na tinatakil mo tuwing nagsusulat ka ng mga tula? Emotions po. Kadalasan po kasi pag sumusulat ako, malungkot talaga. Malungkot eh, no? And yung kalungkutan po na yon, meron pong kaligayahan pagkatapos. Parang ganun, may twist po siya. Para bang, kumbaga magkwento ka, magkakaroon ng problema, hindi mo po pwedeng tapusin lang sa problema. Kailangan meron may ending na, ano po. Ano ba yun? Parang pagka nagsusulat ka ba ng tula, ano ba? May oras lang ba? O sadyang parang halimbawa kung sabihin, parang kumbaga Kati-H-Tricks, kumbaga parang trabaho ba? Yung halimbawa, pag gantong oras magsulat ka, makakasulat ka, or parang may mood kang hinahanap bago ka mag-start magsulat? Hindi po. Kung gusto po na magsulat, kasi pagka-artist po, kahit saan pong sitwasyon, makakapagsulat. Makakapagsulat. Tapos, dumadagdag na lang po yung emotion, yung mood. Dumadagdag po yun sa, parang nagbuboost sa amin, ay, ito maganda isulat. Gaano mo katagal sinusulat yung isang tula? Let's say, yung mga piyesang pinaperform sa Zamba Mike. Usually po, more than 5 minutes, gano'n. Kasi kaya mo magsulat within 5 minutes? Yung kanina yung nirequest sa akin ni Kuya Trix, diyan ko lang sinulat sa upuan eh. Okay. Talaga? Sige nga, parinig nga kami nung sinulat mo. May sinulat ka? May sinulat siya. Gano'n? Sa tabi mo daw. Habang katabi ako? Habang katabi ka. So, ibig sabihin, para sa'yo talaga to. So, sige, please sige welcome sa The Talk Hang Show natin. Please welcome our Zamba Mike Open Micer, Spoken Poetry, MRE. Yan.
Ay, sorry. Grabe yung, grabe yung effects sa... Yun yung po. Talaga? Okay. Sa kalagitnaan ng pananaginip ay merong lumiliwanag at naligaw. Isang pangitain sa isipan na unti-unting naglilinaw. Merong misyon na dapat gawin. Yun ang sambit nitong tinig. May mga taong nangangailangan ng kalinga at pag-ibig. Yun yung aking narinig. Ngunit pagkakita ay nagising. Ako'y latang-lata. Napapaisip ano kaya ang tunay na kahulugan ng panaginip na pinakita hanggang sa akin na pagtanto. Ang tunay na kahulugan nito na hindi mo maunawaan kung hindi mo itatanong sa nagbigay nito sa'yo. Isang pangitain, nangangahulugan ng isang misyon na magbibigay sa iyo ng kahulugan upang muling gumalaw at tumaksyon. Meron kang misyon, meron tayong misyon na muling ipakita ang pag-ibig upang hindi muling tumahimik. Iboko mo ang bibig, buksan mo ang puso sa mga bagay na nagkapaliwanag sa iyo ng misyong dapat hindi tinatago. Evangelist, yun ang tawag niya sa akin. Tagapaghatid ng salita, balita at impormasyon. Tagapagkalat ng katotohanan patungkol sa nagbigay sa iyo ng pangitain na kung tawagin ay vision. Yun ang ating Panginoon. Salamat po. Grabe, lupit talaga ng MRE natin, eh, no? Kanina niya lang sinulat Kanina yan. mo lang sinulat yun, tas ganun pa aganda. Oo. Hindi ako makapaniwala ako yung katabi niya. Kaya nga sinulat eh. niya So, teka lang, paano mo hinugot yung emosyon na yun sa tabi ni Kuya? Alam mo kung alam ko lang nagsusulat ka ng gano'n kanina. Kinausap ko talaga, kakausapin ko eh. Ay, ako. Boss! Pero kakaiba yun, kakaiba. Ang galing, ang galing. Sana ganun kadali magsulat din sa comedy, no? Sana ganun kadali. Ano, hindi naman siya kasi Matechnical. Hindi, actually, madaling magsulat. Madaling magsulat ng joke. Ang mahirap doon yung nakakatawan joke eh. Mismo, O oo. kumaga, kung ano lang, kung susulat mo lang kung ano yung tingin mo nakakatawa sa'yo, parang madali. Mismo. Pero kung halimbawa, eto ba yung nakakatawa sa lahat? Or kailangan mong isulat to sa format na nakakatawa sa kanila. Kasi Yan. iba yun eh. Iba yung Sabi, nakakatawa. sabi nga nakakatawa po sa'yo. ni Sinyo, mas madali magpaiyak pero mahirap magpatawa ng tao. Oo. Ba't nga ba ganun, no? Parang mas madali magpaiyak. Ano eh, ang tao kasi, ang emosyon ng tao, mas madali mas madali mong matatouch o madali ma-encounter ba kung papaiyakin mo yung tao dahil mas emosyonal ang tao kaysa sa mas masayahin. Parang ganun. Ewan ko, kasi may psychological effect na parang ang tao yatang emosyonal is yun yung mga mahilig sa mga, I don't know, hindi ko ma-explain. Kasi parang ganito eh. Kasi pag magpapatawa ka, halimbawa, joke. Ito opinion ko lang naman. Wala akong kiniklaim na ako ay isang eksperto. No? Estudyante rin lang ako. So, ang inaano ko dyan, pagka sa joke kasi, parang papatawanin mo yung tao through joke. And that's it. Wala kang iba. Walang iba. Hindi katulad pagka magpapaiyak ka, halimbawa, pinakitaan mo ng bagay na nakakaiyak, hindi umiyak, sapakin mo, hanggang umiyak. Pwede. Pwede mo sapakin eh. Boss! Pwede mo sikmuraan, iyak din yun eh. Iyak din yun eh. Pero pagka yung magpapatawa ka, wala na, yun lang yun. At saka, ang tawa, ang emosyon na tawa, hindi mo siya pwedeng basta-bastang gawin. May Hindi siya may mapapeke, mga eh. trigger kasi, may mga Kailangan, laughter triggers. kasi hindi siya, hindi siya, dapat natural siya lalabas, hindi siya pilit ang tawa. Ang iyak, kaya mong gawin agad eh. Kasi parang pwede mo dalhin yung sarili mo sa time na nakakalungkot eh. Oo. Doon mo pala. Pero yung may mga moment, ito honest to, may mga moment talaga na kahit nakakatawa yung pinapanood ko or napapakinggan ko, talagang may emotion, may time of emotion ako na talagang wala. Dry ako na hindi ako may ganun talaga eh. May ganun talaga. So, doon ko nasasabi talaga na mahirap tumawa kapag hindi mo gusto tumawa o hindi gusto ng katawan mo tumawa. Tapos mahirap din naman yung halimbawa nakasakay ka sa jeep. Ito madalas problema ng mga lahat maraming may problema yun. Kung kailan nakasakay ka sa jeep, punong-puno yung jeep. Ang daming tao nakaharap sa mukha mo. Doon ka makakaisip ng bagay na nakakatawa. Alam mo, Hirap tigilin. Tapos bigla mapapangiti. Hindi mo alam kung paano ka. alam mo yung mga DH? Balik kita sa kulungan. Yun. Hindi mo alam. Malaya ka na na. Kalayaan ba yun? Bossing. Tumatawa ka na mag-isa. Hindi kasi tumatawa ka magsa kasi may naisip ka na nakakatawa. Iba yung
Ayan, may comment. To. Boss Q yung tinapay daw namin. Padala sa Monday sa Akapela. Sila siguro yun. Boss! Sige po. Ari ka. Ayan, Boski, na inaresto kita sa salang pagwasak ng aking puso. Poposasan ko kamay mo pero pahawak ng iyong puso. Ayan, sa puso. Ito si Rex, gusto lang tayo Oo. matanggal sa radyo. Kaya nga eh. May intention talaga to si intention, Rex. Kailangan eh. na dito. intention to eh. May intention to si Rex. to eh. Paano Kailangan mo na. pinagsusulat eh. Kaya nga eh. Ayan, anyway, tawag dito, balik tayo dun sa pinag-uusapan natin. Yung ano eh, alam mo, ang ganda ring pag-usapan niyang mga malalaya. Kasi sila yung mga tipo ng tao ng, ano na eh, kumbaga, kung saan sila huling napuntang emosyon, yun na lang ang ginagamit nila habang buhay, mga malalaya. Ganun ba talaga? Yung huling emosyon na naramdaman nila, na conscious sila, yun na lang ba ang dala nila habang buhay? Ako, yun yung nakikita ko. Base sa mga na-oobserbahan ko sa paligid. Kasi yung sa magsaysay dito, yung dalawang malayang babae, Oo. ano eh, lagi silang galit eh. Yun ba yung isa yung parang Oo, nakabikini lang? nakabikini lang. Tapos isa Oh. naman yung laging galit. Hmm. So, parang I think yung bago sila naging malaya, galit yung huli nila Parang ang hirap naramdaman. nun eh, no? Kung halimbawa naging malaya ka, tapos ikaw yung version ng malaya na palaging galit, Mm. nakakapagod yun. Na-imagine mo ba yung sarili mo palaging galit? Mm. Parang yung sa Barreto, yung sa malaya doon. Yung si Jet Li? Oh, Nagaganon-ganon. inaano niya si Robin Padilla. Oo, naka-dreadlocks. Oh, hindi, iba pa yung naka-dreadlocks. Meron yung isa yung ang ginagaya niya si Robin. Mm-mm. Pati yung lakad. Tapos pagka oo. nakita mo na yun. Tapos pagka sumisigaw siya. Sabi ko nakakapagod yun. Sabi ko wala bang warm up yun bago oo, kasi maghapon ko ganun eh. Na-imagine ba yung sarili Hindi mo? ko na nakikita sa Barreto yun eh. Wala na. Wala no? na. Ako rin, hindi ko na nakikita sa Barreto yun. Talaga. Si Robin yung... Si Robin, oo, oo. Wala na nga. Napalaban siguro. Check natin yung Senado ba. Yun yung, alam mo yung dilemma niya eh. Yung dilemma niya eh. Ginagaya niya si Robin nung nung bad boy pa si Robin Padilla. Baka na-plagiarism siya. Hindi, problema niya nung naging senador na si Robin. Paano ko gagayahin yan? Hindi, pero, ayun, tawag dito, yun, baka ganun ang mga malalaya. Tawag dito, nakukulong sila sa huling emosyon na naramdaman Hindi, nila. alam mo anong maganda? Makapag-guess tayo ng kahit Ng malaya. ng malaya. Sabihin, sumbong kita kay Ma'am Aileen ha. Si Trixie po, mag-guess daw po ng rito. Palilinisin mo pa yung mga technician natin eh. Hindi, maganda kung mayroon tayong parang psychology Student or psychologist mismo. Psychologist, no? Parang, kasi matagal na nating question, di ba, Kati-H Trixie, Kati-H Maring, matagal na pinag-usapan dito, yung bilang, yung actual bilang ng mga malalaya sa Olonga po. Ayan, since meron Kung meron tayong... bang, kung meron bang tao sa City Hall na pwede mo kapagbigay ng number, yun ang ganda. Ayan, since meron tayong 7,000 viewers sa ating Yan. live streaming, naging 6,000 na lang siya. Pero, tawag dito, baka meron kayong kakilala na psychologist na pwedeng mag-guest sa amin dito para mapag-usapan natin yung mga malalaya. Ayan. Sa mga hindi po nakaka-get sa mga listener natin, ano ibig sabihin ng malalaya? Hindi natin pwedeng gamitin yung salitang liw ba? So, I Ay, think... hindi ba? I don't know. Hindi ko alam eh. Pero parang may mental disorder. Ayan. Sa maayos na scientific explanation. Teka lang, may katanungan si Sir Roel. Kati-H Maring, ikaw ba nakaranas ka na ba na sumama sa isang field investigation o gumawa ng investigasyon? Kasi 4th year ka na, di ba? Parang may OJT ba yan? Meron po. Sa ganyan po investigation, more on naman po, kahit sa school naman po, gumagawa po kami yan. Hindi, pero kung halimbawa... Ay, actual. Actual yung nakasama ka Ay, na ba wala kayo pa po, sa mga wala pa po. field Wala pa po. operation ng mga police Wala talaga? pa po. Wala pa? Wala pa po. Oh, yun. Sir Ruel, hindi pa raw Ayun, virgin na virgin. Pero ka-TH, MRE, alam mo, nag-enjoy akong tanungin siya dahil dati ko pangarap na yung kurso na yan, criminology. Oh, talaga? Oo, kaso hindi ako nakapasa nung merong dumating na mga sundalo nung sa high school namin Oo. na hiring for candidates, ganun. Ng PMMA ba yun? Basta yung sa Baguio. PMA. PMA po yun. PMA. Oo, PMA, ayun, Oo. tawag dito na candidates. Then libre lahat, may allowance, Oo. ganyan. Kaso kulang ako sa ngipin. Talaga? Oo, so hindi ako nakapasa. Pinangarap ko yun. Oo, May kasi- isa akong kaklase na nakapasa. May- Sobra naman sa ngipin. Asan yung sobra?
Sa noo! Sa noo! Sobrang rin sa ngipin sa noo. Hindi. Pero kasi, sabi, kinukwento rin ni Airpat, sabi daw, pati daw yung mga flat-footed. Totoo ba yun? Oo, bawal Dahil, din. ano ba't daw hindi pwede yung flat-footed? Yung Ano ba walang uka yung paa. Ay, hindi ko po alam eh. Ayun, Ngayon po marami kasi, siguro ba pagbalik natin bukas, papakita ko, ipapresent ko. Meron akong screenshot nun sa computer ko eh. Yung flat foot? No, nung mga requirements. Okay. Na, Most- meron mostly siyang po iba-ibang kasi- requirements eh. Bawat ganun. bansa. Kasi bawal po ang siraing ngipin. Mm. Kailangan po yung height requirements maipasa. Mm. Tapos yung physical fit po lagi. Ba't Tapos ba't bawal yung kulang ang ngipin? Paano nga ba sa bagang naman yung kulang? Ba't bawal Kailangan yun? po ipaayos po yun bago mag-apply. Oh, yun, no? At pero nga, anong explanation nun? Bakit Ba't kailangan kumpleto buo yung ngipin? ba't kailangan So kumpleto? ngayon po, hindi ka pa po alam eh. Hindi mo. Pero commonly po talaga yun po yung requirements po nila. Alam mo, matagal nang magmula nung hindi ako nakapasa doon, matagal na question mark din sa akin yun eh, na bakit kailangan kumpletong ngipin? Oo nga. Tapos may kumakalat nga na yung joke, di ba, na kaya dapat kumpletong ngipin kasi magkakagatan daw sa... Kakagatan. joke lang. Joke. Alam mo, unfair yun ha. Yung kulang Oo. bawal, pero sobra pwede. Oo. Lalo na yun sa Noy. Balik kita sa kulungan. Hindi, pero yun nga, yung meron akong kaklase nun si Mark Jan na yun. Shoutout sa Mark Jan na siya lang ang bukod tanging nakapasa sa amin sa PMA ba? PMMA? PMA. PMA po. PMA. Kung yun sa Baguio Ang yun ha. Baguio po, PMA. Pag Cavite po, PNPA. Pag Zambales po, PMMA. Yun lang ang nakapasa sa amin sa mga kaklase ko nung high school. So, ayun, ano na siya, matinding sundalo na siya. Kasundalo na siya. Oh, nice. And at the same time din kasi, ba't ko frustration yung yung pagkaganyan, yung pagsusundalo, pagpupulis. Bakit? Kasi si Airpats naging SBMA lead officer. Kaya pinangarap ko rin dati Na ano. maging police, ganyan. O maging sundalo ba? Kaso sa requirement nga, hindi ako nakapasa. So, wala, nagbanda na lang ako. Uy, layo nun ha. From ano ha. From, Ay, hindi. Pero na-inspire ako kasi may mga pulis na nagbabanda. Opo. Di ba? Talaga. Di ba? Nagba-viral ngayon sa social media. talaga? May Oo. mga ganon. Sila yung mga tumutugtog sa mga Opo. event nyo, di ba? Mga ganun. Anong mga tugtugan nila? Rock and roll. Commonly po, more Rock and sa- roll. Pero yung kanta po nila kadalasan kapag, meron din po kasing ganyan kapag marunong ka kumanta, ang gagawin mo lang, kapag may mga ganyang event, gumawa ka ng kanta about sa trabaho nyo. Like for example po yung banda po ng mga sundalo, yung army. Ang kanta po nila about po sa sundalo. Kung ano yung pinagdadaanan ng sundalo, ano yung buhay ng sundalo, ganun po yung pinag-ano po nila. So yun, doon ako nabibilib sa ganun, sa may nagbabandang pulis. So, tapos, meron pang video yung nag-viral yung Jumam si Bamboo. Napanood nyo ba yun? Ay, Sa airport, may mga sundalo na tumutugtog. Tas Jumam si Babu. Jumam si Bamboo. Galing. Kasi tinutugtog nila LC. Sa unexpected, naka-hood si Bamboo, naglalakad. Biglang pumasok na lang siya dun sa Talaga? unexpected, talagang random lang na nagbi-video yung tao na binibidyoan silang mga sundalo. So, biglang may naka-hoodie na na lalaki. Sa airport? Sa airport. Hindi ko alam anong specific siguro airport. pasok nun, no? Ni Bamboo, no? Biglang din ako talang yung mic eh. Tapos kumanta. Hinubad yung hoodie. Sigawan eh. Oo syempre si Bambo Bamboo yun, pero yun. feeling ko scripted na rin yun eh. I don't know, siguro, in a way. Pero Kasi sa totoo lang, kung may hinahabol kang flight, gagawin mo ba yun? hindi, kabababa lang niya. Kabababa pa lang. Oo. Ah. Na airport. Naiwan naman tayo tumakbo. Diba? Imagine mo na iwan ka ng aeroplano. O kaya yung aeroplano ayaw umalis. Pero dapat alis na tayo. Di kasi hinatay po namin si Bamboo. Kumakanta po. Asahan po kasi sa departure area pa kumakanta pa Pero ang sarap sumikat. No? Kapag gaganon, sikat ka, tas talaga mag-a-adjust yung airline sa'yo. Oo, ibang klaseng kasikatan Ibang yun. klaseng kasikatan yun. Oh, yun yung kasikatan na sinusumpa ka ng mga ibang pasahero dun Tapos sa pagpasok po, aeroplano. pagpasok po, nakatingin sa lahat ng tao, no? Oh, lahat galit. Hindi, pero Kanina pa sikat ka. dapat umalis to eh. Sikat ka, pero pag... Madadagdagan din yung kasikatan mo. Oo. Sumikat ka sa init ng ulo ng tao. Nako. Balik kita sa kulungan. Ne, pero, tawag dito, ayun, mga pulis na nagbabanda, mga sundalo na nagbabanda, salute sa inyo, mga sir, mga ma'am, kung gagaling po ninyo dahil nag-serve kayo sa country natin ng buong puso. Yes. So,
sa atin naman, sa ginagawa natin, ako, banda, ganyan, pero may mga side hustles din ako. Sa inyo, sa Kuya King, as a stand-up comedian and at the same time sa side hustle mo na nag-own ka ng bake shop, tawag dito, ano ang mga, bago tayo mag-enda, ano ang mga tingin mong pwede mag-trigger na emotion sa'yo everyday? Madami. Unang-una si angry. Angry. Anger. Anger, ayan. Hindi, try naman natin controlling yan. Kasi pagka naman, actually yung stand-up comedy, parang yun pa nga yung parang pantanggal ba ng pressure. Pampagpag. Kaso minsan pag sa stand-up comedy, takot naman. Takot talaga. Takot ka ba? Minsan, yung open mic sa acapella, minsan, pagka, di ba? Totoo Pagka yun. nandun tayo, chill na tayo. Nagbago na eh. Nagbago na eh. Ngayon, parang actual show talaga eh. Minsan nag-start yung show, andun ako sa may CR, yung kaba ko talaga, sabi, hala. Parang show na talaga, sabi kong ganun. Pero sa business, yung everyday na may mga times naman, madalas naman, na smooth naman lahat. Tsaka kung halimbawa meron man yung mga times na natitrigger yung pagkaubos ng pasensya. Kasi minsan talaga effort din yung hanapin yung yung pagbibigay ng haba ng pasensya. Effort yan eh. Kasi tsaka kailangan mo yan mas clear ka mag-isip. Totoo. Pagka Leader mindset no? Leader mindset. Hindi, dapat. boss ako pare. Oh, yun yan, leader, boss. Hindi, iba, may mga matatalino dyan, iba pa raw yun eh. Iba yung boss, iba yung leader. Totoo ba? Sinasabi ko na, boss ako. Anyway, ayun. Tawag dito, mahirap mag-control ng emotions. Ay, so nabitin ako sa kwentuhan natin, sayang naman, oo. Pero promotions pare. Promotions tayo. Nga pala sa mga tagapakinig natin diyan, meron pa po kaming segment up to Friday and the Talk Hang Show. Abang-abang po tayo. Ganung same time pa rin po tayo, 1 to 2 PM. And kung mga business owners po kayo and gusto niyo magpa-promote ng inyong mga businesses, and please send us a message on our Facebook page, Zamba Mike or Comic 50, or sa aming mga personal accounts, King Portasio, Trixie Corpez, or si Ka-TH Mac Navarez sa kasulukuyang nasa Australia to perform a show. And Ka-TH Kin? Ka-TH Emery, ikaw muna. May pasok ka. Hindi, mga shoutout. Mga huli. Mabilis ang shoutout. Marami to. Ha? Marami. Huwag na pala. Ayun, shoutout yan sa Acapella Capital. Salamat po dahil patuloy yung no-open yan para sa amin sa Samba Mike. And shoutout po sa Alright Vlogs. Talagang matindihan, taga-Alapandayan. So, Juhia Pam, SSC Family, and yon review center po sa SBCI. Matindi po. Talagang mga professional na matuturo. Your pathway to criminology success and be one of our criminology professionals. Inquire, enroll, and review. Yun lamang po. Maraming salamat. Okay, isang mabilis lang sa akin. Every Monday 9 PM nasa Zamba Mike, nasa Acapella Cafe, and also like yung page namin. And also kung ngayon huli na kayo nakatutok sa amin, pwede nyo kaming mapanood sa YouTube. Nandun yung episode namin, Spotify, and then Comic 50, and sa Spotify is Comic 50 Radio. And also Merceditas Bake Shop nasa number 23 22nd Street West Backback. Andun kami for your fresh baked breads tsaka baking needs. Meron yan. And then last na pahabol ko nga pala para kay Ka-TH Mac, Find the Others Clothing Line and Tapa Lord. Tapa, ayan. So again, sa inyo mga The Talk Hang Show listeners, mga Ka-TH kadas natin dyan, it's been a day. Maraming salamat for tuning in at The Talk Hang Show. Sa ngalan ng aming butihin at mapagbigay na CEO, Doc Ramel Uy, sa aming Network Operations Manager, Sir Eljan Castaño, at aming Station Manager na maganda po, si Ma'am Aileen Cuevas Sanchez. Ako ang inyong lingkod, Ka-K5 Ka-TH Trixie. K5 Ka-TH Kin. K5 TH MRE. Para sa kampiyon na balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Olongapo, K5 News FM. It's been a day. Maraming salamat po! Kakampi mo sa pagmumuni-muni. Kaagapay sa araw na matamlay. At katuwang kontrabuwang. Ito ang The Talk Hang Show. Let's talk. Let's hang. The Talk Hang Show.